Morning. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Yan, meron lang akong i-share sa inyo, sa mga viewers po natin. Una-una, pingin po natin ang Panginoon sa Diyos po ang kapurihan. Hindi po sa akin, hindi po sa tao. So, kanina kasi, maaga akong umalis sa bahay. Bago mag 8 pa lang, or bandang 8, umalis na ako kasi yung work ko ay 9 mag-start. At ang biyahe naman, based sa experience ko, 45 minutes lang. Kaya maaga akong umalis kasi gusto ko sana dumaan sa car wash para man lang malinis yung ating sasakyan po, no, sa self-service na car wash. So, hugasan ko lang sana sa aldet kasi marumi na po. Di naman siguro abot ng 15 minutes yon paghugas. Kaya sabi ko, maaga umalis para malinis. Ngayon, pagdating ko sa car wash po, no, merong pila. May dalawang motor doon. At medyo natagalan yung paghuhugas nila. Kaya umabot tayo ng 8:30 doon. Hindi pa tapos yung isa. Kaya nag-decide ako na umalis na lang. Sabi ko, siguro sa susunod na lang kasi malilate na ako sa trabaho. Alam niyo, sa trabaho po kasi medyo marami akong dapat gawin ngayon eh. Baka pagalitan tayo ng boss natin kung hindi na magawa. At baka may mangyari pang iba, or una-una malilate na po talaga ako kasi 45 minutes yung biyahe is 30 minutes na lang. Kaya ayun, ang nais kong i-share ngayon, mga kapatid, no, may mga bagay talaga sa buhay natin na minsan hindi natin makontrol, no? May mga pangyayari, tao, or kung sino man, hindi natin makontrol. Kaya ang nagkukos po ng, sabihin nating, delay ng hindi maganda, no? Pero alam nyo ba, merong isang bagay na pwede nating kontrolin. Actually, hindi siya bagay. Meron isang tao na pwede nating kontrolin. Sino po yun? Actually, tayo po yun. Ang kaya lang nating kontrolin sa buhay na ito ay yung sarili natin. Kung paano tayo mag-response, paano tayo mag-react sa mga pangyayari, no? Kaya nga po, napakahalaga nung tinatawag na time management. Pag sinabing time management kasi, time mo yung minamanage mo doon. So, yung sarili mo yung kinokontrol mo doon, or yung sarili ko yung kinokontrol ko doon. Napakahalagang bagay na matutunan po natin yung tamang pag-respond, tamang pag-react sa mga bagay na hindi natin makontrol. No? Sa mga pangyayari na hindi natin makontrol, ang pinaka-the best way is kontrolin natin, hindi yun pangyayari na yun, kundi yung ating sarili. No? Ito lang po, mga kaibigan, yun yung lagi kong panalangin sa ating Panginoon. Yung magawa ko ng maayos kung ano man yung mga responsibilidad ko bilang ama, yung may anak na po kasi ako, at may provide ko sa pamilya ko po yung financial needs nila. Hindi lamang po financial needs, kung ano man yung support na kailangan nila. Yun yung prayers ko, at unang-una nga po ay matulungan tayo ng Panginoon na makontrol yung ating sarili, na maging maayos respond natin sa mga pangyayari na hindi po natin makontrol. At may mga hindi lang yun, actually marami po, hindi tayo perfecto, kaya marami tayong hinihiling sa Panginoon, marami tayong gustong ipanalangin. Unang-una nga po yun kung paano natin babaguhin yung ating sarili. Kaya napakahalaga po ng mga kapatid yung panalangin sa Panginoon
yung panalangin na may kalakip na pagpapasalamat. No? Kasi sa lahat ng bagay, sabi po sa Thessalonians, tayo po ay magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya kahit ano man mangyari, tulad nito, madedelay or malilate ako, ay gusto ko pa rin ipagpasalamat sapagkat una-una, marahil ito ay lesson sa akin. Kaya naman ay lagi lang tayo magpasalamat. At yun nga, gusto kong ipagpasalamat yung realization na kung paano tayo magre-respond, paano ako magre-respond sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. So, yun lamang po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa Diyos po ang kapurihan.